Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse once again. Thank you for joining me today. At ihahabol ko lang po yung aking comment dito sa pagde-declare ng candidacy nitong si Sara Duterte. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Alam nyo, yung ginawa niyang pagde-declare, wala nang kasaysayan yan. Mga last-ditch effort lang yan, diskarte ng kanyang kampo, dahil ito na, naglabasa na, nagpatong-patong na yung kaso na i-file sa kanya, yung kanyang impeachment cases. Kaya ako sinasabing walang kasaysayan yung kanyang pagde-declare ng candidacy sa 2028. Mukhang hindi na talaga mangyayari yan. Alam naman natin, nagpatong-patong na ito nga, yung mga i-file na kaso sa kanya, sa impeachment, at yung mga criminal cases na i-file ni Senator Trillanes doon sa ombudsman. At unti-unti po maglalabasan yan. Kaya nga, kung ang mangyayari magkakasabay-sabay yung impeachment case, pati na yung kanyang kaso sa ombudsman, talaga namang wala nang tsansa na makatakbo itong si Sara Duterte sa 2028. Dahil unang-una, I'm sure itong impeachment case siguradong mauuna itong madesisyonan sa Senado. At this time around, wala na siyang masyadong kakampi dyan sa Senate. Alam naman natin na isa-isa nang naglalaglagan yung mga kanyang kapanalig dyan. Malamang-lamang itong si Chis Escudero, si Jingo Estrada, si Joey Villanueva, malapit-lapit nang ma-issuehan ng warrant of arrest. At alam naman natin, ang unang senador na nakakulong na ngayon ay itong si Bong Revilla na hindi naman active na senator. Pero itong tatlo na nasa minority, malaki ng kabawasan doon sa bilang nila sa minority block diyan sa Senado. Na alam naman natin, nung malapit nang lumabas yung report or ginagawa na ni Senator Ping Lacson yung report niya doon sa Blue Ribbon Committee, nagplano itong sila Cayetano na mapalitan itong si Senate President Tito Soto para mapalitan din nila si Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Nag-effort sila dyan. Trinabaho nila yan. In-offer pa nila kay Loren Legarda yung posisyon ng Senate Presidency para lang makumbinsi, para madagdagan sila ng bilang. At may balita nga na yung mga oras na yan, na nagpaplano sila ng kudita para mapalitan si Tito Soto, si Bato de la Rosa ay nasa labas ng Senado, nasa loob ng sasakyan at nag-aantay lang na tawagin siya kung magkakaroon na ng botohan or magbibilangan na ng ulo kung ilan sila kung ilan sila nalalabas ng majority para mapalitan si Tito Soto. Pero hindi na nga nangyari yan dahil tinanggihan ni Senator Loren Legarda yung posisyon. Ginawa nila yan dahil nga alam nila na lalabas na yung warrant of arrest ng tatlo na yan, na ayaw nilang mangyari. Dahil unang-una, kakampi nga nila yan. Mga DDS yung mga yan, na mga ayaw pang umamin. At alam naman natin nangyari doon sa unang impeachment case ni Sara Duterte na hinarang talaga nitong si forthwith Chis Escudero, na yung simpleng-simpleng English na forthwith ay hindi niya na ma-define ng tama para lang iligtas si Sara Duterte. So talagang walang kaligtas-ligtas yung kanyang pagiging tatak DDS, kahit na ano pa ang sabihin niya. So ngayon, since ito na si Sara Duterte ay malaki na ang problema ngayon dahil kulang na sila dyan ng bilang sa Senado at doon sa Kongreso mukhang lulusot na dahil na-forward na doon sa Justice Committee at para pag-usapan na yung substance ng yung form and substance kung meron. Yung mga impeachment cases na na-file kay Sara Duterte. At I'm sure hindi mahirap
diyan sa lower house na makuha yung one-third para yan ay matransmit na sa Senado. At kaya nga, itong ginawa ni Sara Duterte ng pagdi-declare ng kanyang candidacy sa 2028, napaaga ito. Sa totoo lang, hindi necessary sana ito kung wala siyang problema. Ginawa niya lang ito dahil nga wala na siyang choice, wala na silang maisip na paraan para mahadlangan itong impeachment case na naandyan dyan sa lower house. Wala na silang ibang maisip. Kaya nila ginawa ito, pinalabas si Sara Duterte, nag-declare, nagdrama, na kesyo yung buhay niya ay hindi para sa talaga para sa kanya lang o para sa pamilya niya, kundi para daw sa bayan, inaalay niya, kaya niya gagawin ito. At na-realize daw niya na talagang yun ang kanyang direction, yun ang kanyang buhay para daw sa mamamayang Pilipino na alam naman natin, hindi totoo. Dahil nga yung kanyang nawawalang pera diyan sa Office of the Vice President, pati na doon sa DepEd, hindi niya nga ipinapaliwanag. Ayaw niyang i-account sa taong bayan. Pagkatapos sasabihin niya pa, gusto niyang ialay ang buhay niya, gusto niyang magserbisyo sa mamamayang Pilipino, pero yung simpleng accountability, ayaw niyang gawin. Ayaw niyang magpaliwanag, ayaw niyang natatanong siya tungkol sa pera na hindi naman kanya. Hindi niya pera yan, pera natin yung mamamayang Pilipino, pera ng taong bayan yan, na nilustay niya pagkatapos ayaw niyang ipaliwanag. Nagtututuro siya ng ibang tao na dapat daw kasuhan. Pero hindi yun ang issue. Isa kang Vice President, may accountability ka, sinumpaan mo yan sa konstitusyon ng Pilipinas na dapat mong sagutin. Kaya nga, ang sinasabi ko rito, yung kanyang pagdideklara, too early yan para sa isang normal na takbo ng candidacy ng isang tao dahil alam niya naman na pagbabatuhin na siya, lalo maglalabasan yung kanyang baho. Kaya lang wala silang maisip na ibang paraan para hadlangan itong impeachment case niya, pati na rin yung mga kasong ifinail ni former Senator Sonny Trillanes. Bakit ko sinabi yan? Yung paghahadlang na sinasabi ko, feeling niya, marami siyang may intimidate sa Kongreso. Wala na ibang paraan eh. Wala na silang maisip na paraan. Siguro, hindi niya talaga naman kayang bayaran lahat ng mga congressmen dyan para sabihin, wag nyo ituloy yan, ilaglag nyo yan. At pangalawa, siguro naman may magagandang puso pa yung mga congressmen na yan na kung o-offeran mo man ng pera ay hindi tatanggapin dahil alam naman nila yung pinagagawa nitong si Sara Duterte na hindi lang talaga politika ito. Yung pagbabanta sa buhay, crime yan. Yung pinagbantaan mo yung presidente, yung first lady, yung isa pang yung Senate yung Speaker of the House, criminal mind yan. Isang criminal deed yan na ginawa niya. So siguro naman, makukonsensya rin yung mga congressmen na yan para magpabayad sila para i-absuelto. At ganoon na rin yung ibang ginawa niyang krimen na paglulustay ng pera at obvious kasi masyado namang garapal ang ginawa nila na naglabas sila ng mga resibo, ng mga pinareceive daw nila yung mga pera na yan na nawawala, yung 125 million na naubo sa loob ng 11 days, baka hindi nga lang 11 days yan kung tatanggalin mo yung weekend na dinaanan yan. Kaya nga, itong pinaggagawa niya, walang kapatawaran ito sa batas dahil hindi niya nga pera yung inubos niya. Na niloko nila ang taong bayan, nagtulong-tulong sila dyan sa Office of the Vice President para lokohin ang taong bayan. Maglabas sila ng mga listahan mga listahan na siya daw nag-receive or yung mga taong binayaran ng Office of the Vice President para doon sa kanilang intelligence work or yung kanilang confidential na trabaho na hindi naman talaga dapat confidential. Dapat nga hindi nabigyan ng confidential funds ang Office of the Vice President kasi nga hindi naman nila trabaho yan. Trabaho ng militar yan, trabaho ng pulis yan, trabaho ng DILG yan, ng NBI. Yung kanilang mga sinasabing intelligence work na dapat na sinusustento ng gobyerno o binabayaran ng mamamayang Pilipino para maisagawa ang ganyang trabaho. Hindi nila trabaho talaga yan. Never naging
scope ng trabaho yan ng DepEd at ng Office of the Vice President. So ito nga, yung ginawa niyang pagdideklara, last-ditch effort, natataranta, hindi na malaman ang gagawin, kaya sila nagdeklara ng maaga ng kanyang candidacy, baka sakali meron silang ma-intimidate na mga politician, mga congressmen, mga senators, na baka isipin ng mga yan, baka sobrang bilib pa rin sila. Ang iniisip ni Sara Duterte, ganito. Marami pa dyan ang bilib na siya ang magiging presidente pagdating ng 2028. Naniniwala pa rin si Sara Duterte na gano'n siya kapopular at mai-intimidate, matatakot ang mga congressmen, ang mga iba pang mga senators dyan, na kung boboto sila in favor of the impeachment, pag naging presidente si Sara Duterte sa 2028, babalikan sila. Yan yung mentalidad, yan ang iniisip itong kampo ni Sara Duterte na imposible nang mangyari. Sa tingin ko, tuloy-tuloy na siya dito sa impeachment case niya. Hindi na siya makakatakbo kahit kailanman, kahit na barangay captain. At pagkatapos niya nawala siya sa pwesto, yung kaso niya naman sa Sandigan Bayan ang magpapakulong sa kanya. Yan na lang po muna ang ating discussion for today. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa ating channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo. At paki-share na rin po sa iba't ibang mga tao, sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, nang sa ganon matulungang lumaki ang ating YouTube channel. Thank you so much, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kabayan. Magkita-kita po tayo.